Akala mo nakatipid ka? Yun pala, dito magsisimula ang pinakamalaking sakit ng ulo mo. Maraming Pinoy ang nasisilaw sa pasalo deals dahil sa mababang down payment. Pero ang hindi nila alam, napakadali ng maloko sa ganitong setup ngayon. Alam mo ba na kahit nagbabayad ka buwan-buwan, pwedeng legal na hatakin ng bangko ang asset mo nang wala kang laban? Bago mo bitawan ang pinaghirapan mong pera, kailangan mong malaman ang 5 warning signs na ito, lalo na yung number 5 dahil ito ang pinaka-common na dahilan kung bakit maraming assume balance buyers ang naloloko at nauuwi sa demand letters ang lahat. Bakit natin kailangan pag-usapan to? Kasi nitong 2026, mas naging creative na ang mga scammers sa Facebook. Ang daming nagme-message sa akin. Mga kababayan natin akala nila ay good deal na. Yun pala, naloko na sila ng mga hidden legal risk. Hindi naman masama ang pasalo. Pero sa panahon ngayon, kailangan mong maging extra careful para hindi ka maloko ng mga pekeng dokumento. Bilang the brown investor, ang goal ko ay protektahan ang investment niyo sa pamamagitan ng tamang assumption of mortgage process. Para hindi kayo maloko at hindi masayang ang pinag-ipunan niyo, himayin muna natin ang checklist na ito bago nyo pirmahan ang kahit anong deed of sale. Umpisahan natin sa pinaka-common. Ang video na to ay para sa kaalaman lamang, hindi personal na payong pinansyal. Affiliate products in the shelf below. Number 1, the notarized illusion. Umpisahan natin sa pinaka-common na pagkakamali ng maraming Pinoy. Yung tinatawag nating notarized illusion. Ito yung senaryo na sasabihan ka ng seller na, "Boss, huwag kang mag-alala. Safe ka dito dahil harap-harapan tayong pipirma sa abogado at nakanotaryo ang deed of sale natin." Makinig kayo ng mabuti. Sa mata ng bangko at ng batas, pagdating sa loan, hindi sapat ang notaryo. Ang notaryo ay pagpapatunay lang na ang dalawang tao ay nagpirmahan. Pero hindi nito binabago ang kontrata mo sa bangko. Hanggat hindi dumaan sa formal na assumption of mortgage at hindi aprobado ng credit department ng bangko, ang legal na may-ari at ang tanging kinikilala nilang debtor ay ang original seller pa rin. Anong panganib dito? Marami na tayong nababalitaan na yung seller biglang binawi ang unit. Isang report lang niya sa HPG na stolen ang sasakyan o kung maisipan niyang bawiin ang bahay dahil tumaas ang value nito, wala kang laban. Bakit? Dahil sa record ng bangko at sa record ng gobyerno, siya pa rin ang owner. Nagbayad ka ng malaking equity, nagmonthly ka ng 2 taon, pero sa huli, uuwi kang luhaan dahil sa batas, hindi sa iyo ang asset. Hindi mo pwedeng i-overrule ang bangko gamit ang isang pirasong papel na galing lang sa labas. Iwas lugi tayo dito. Kaya siguraduhin na ang bangko ang kausap, hindi lang ang abogado sa kanto. Number 2, the hidden arrears. Pangalawa sa listahan natin, yung status ng monthly payments o yung tinatawag nating arrears. Huwag na huwag kang basta maniniwala sa pinapakitang screenshot lang ng resibo yung mga text confirmation na updated daw ang account. Maraming sellers ang nagmamadaling magpasalo dahil sa totoo lang, baon na sila sa utang at 3 buwan na silang hindi nakakabayad. Ang strategy nila, kukunin nila sa iyo ang equity or down payment. Tapos ibabayad nila sa ibang utang nila imbis na i-update ang loan sa bangko. Kapag nag-assume ka ng hindi mo alam ang totoong balance, baka magulat ka na lang na paglipas ng 1 linggo, may repossessor na sa harap ng pinto nyo. Kahit ipakita mo pa ang deed of sale mo, wala silang pakialam dahil ang utang ay delinquent na bago mo pa nahawakan ng unit. Isipin mo, naglabas ka ng 100,000 pesos o 200,000 pesos para sa equity. Yun pala, yung asset ay subject for repossession na. Ang kailangan mong gawin, huwag pumayag sa sabi-sabi. Yayain mo ang seller sa bangko mismo o hingiin ang latest statement of account at certificate of full payment of arrears mula sa bangko. Kailangan black and white at galing sa official system ng bangko,
hindi yung gawa-gawa lang sa computer. Tandaan, responsibility mo na i-verify yan dahil kapag nakuha mo na ang unit, ikaw na ang sasalo sa sakit ng ulo at penalties ng utang ng iba. Siguraduhing malinis ang record para iwas lugi. Ikatlo sa dapat mong bantayan, sino ba talaga ang kausap mo? Ito yung isa sa pinakamalaking butas sa mga pasalo deals online. Madalas ang kausap mo sa Facebook Messenger ay pinsan, kapatid, o isang agent lang daw ng owner. Sasabihin nila sa'yo, wala dito si owner, nasa abroad. O kaya, may sakit ang lolo ko, pero ako na ang pinapirma sa papel. Makinig kayo, napakadelikado niyan. Sa mundo ng finance at investment, ang tanging pirma na may bigat ay ang pirma ng taong nasa original loan contract ng bangko. Bakit natin kailangan maging mahigpit dito? Kasi kapag nagkaabirya sa hinaharap, halimbawa biglang binawi ang asset o nagkaroon ng legal dispute, pwedeng itanggi ng original owner ang transaksyon na yan. Sasabihin niya, hindi ko alam na pinasalo ang property ko. Hindi ko pirma yan. At hindi ko otorisado ang taong yan. Sa dulo, ikaw ang talo. Nawalan ka ng pinag-ipunan, wala ka pang hawak na legal na laban dahil pumasok ka sa isang unauthorized transaction. Huwag basta-basta magpapadala sa special power of attorney na hindi mo na-verify sa notaryo o sa bangko mismo. Kung hindi mo kaya makaharap ang mismong may-ari at ma-verify ang valid ID nila laban sa bank records, mag-isip-isip ka na. Huwag isugal ang perang pinaghirapan mo sa sabi-sabi lang ng ibang tao. Maging wise tayo para siguradong iwas lugi. Pang-apat na dapat mong busisiin ng maigi, yung mga original documents. Napaka-basic pakinggan, pero dito marami ang nadadali. Yung ORCR ba ng sasakyan o yung title ng bahay na pinapakita sa'yo ay original o puro photocopy lang at blurred na pictures sa Messenger. Ngayon 2026, napakadali nang mag-edit ng mga dokumento gamit ang AI o simpleng Photoshop para magmukhang clean ang record. Pero sa totoo lang, may mga hidden issues pala. Dapat mong itanong, bakit wala sa seller ang original? Kung ang sagot ay nasa bangko pa kasi installment, dapat mayroon siyang official certified true copy at latest receipts. Kung sasakyan naman ang pinag-uusapan, dapat nakamarka kung ito ba ay encumbered o may utang pa sa bangko. Huwag ka papayag na puro to follow ang usapan pagdating sa papeles. Ang seryosong seller na ayaw kang maloko, hindi magdadalawang isip na ipakita ang original proof of identity niya at ang original ownership documents bago mo pa ilabas ang kahit isang sentimo. Isang mahalagang tip, i-verify ang plate number sa LTO o i-check ang title sa Registry of Deeds. Kung laging may dahilan ng seller kung bakit hindi pwedeng i-verify, yan na ang sign mo para umatras. Huwag mong ipagkatiwala ang pinaghirapan mong investment sa isang pirasong photocopy na pwedeng pekein. Maging mapanuri para siguradong iwas lugi. Ito na, ang pinaka-importante sa lahat, ang ultimate warning na nagpapabagsak kahit sa mga akala nila ay wais sa diskarte. Critical sign number 5, the no transfer clause. Halos lahat ng loan contract sa bangko dito sa Pilipinas, maging auto loan man yan o housing loan, ay may tinatawag na prohibition to lease or sell without consent. Ibig sabihin, bawal mong ipasalo, bawal mong iparenta, at lalong bawal mong ibenta ang asset hanggat hindi ka nakakuha ng official written consent mula sa bangko. Bakit ito delikado? Dahil kapag nalaman ng bangko na iba na ang gumagamit o nagbabayad ng unit nang wala silang alam, ituturing nila itong breach of contract. At kapag nagkaroon ng breach, pwedeng i-trigger ng bangko ang acceleration clause. Ano ba ibig sabihin nito? Ibig sabihin, kakanselahin ng bangko ang iyong installment plan. Lahat ng utang mo na dapat ay babayaran mo sa loob ng 5 o 10 taon, sisingilin na sa iyo ng buo.
Sa loob ng 7 hanggang 15 araw. Milyon-milyon yan. At kung hindi mo mababayaran agad ang buong balanse, hahatakin ng bangko ang asset. Mawawalan ka ng sasakyan o bahay. At ang masakit pa, forfeited lahat ng naibayad mo, pati ang equity na binigay mo sa seller. Dito talaga maraming naloloko at nauubusan ng ipon dahil akala nila diskarte lang ang assume balance sa gilid-gilid. Yun pala, nilabag na nila ang batas ng bangko. Huwag isugal ang kinabukasan sa madali ang usapan. Laging dumaan sa tamang proseso para iwas lugi. Sa huli, ang pasalo ay pwedeng maging blessing kung tama ang proseso, pero pwedeng maging bangungot kung shortcuts ang gagawin mo. Kaya bago ka pumasok sa deal, itanong mo muna, papayag ba ang bangko sa assumption of mortgage? Kung ang sagot nila ay, huwag na nating ipaalam sa bangko, tumakbo ka na para hindi ka maloko. Kayo, naranasan nyo na ba o may kakilala ba kayong muntik na o naloko na sa ganitong setup? I-share nyo ang inyong istorya sa comment sa baba para lahat tayo ay matuto at maging babala rin ito sa iba pa nating mga kababayan.